Sama-sama tayong magiging Saksi! Higan, mahigit 1 milyong piso ang halaga ng pinsala sa sunog sa Philippine General Hospital sa Maynila ngayong hapon. Nakaswero pang ilang pasyente at ang iba nakasalang pa noon sa kanilang chemotherapy. Saksi, si Ian Cruz. Pasado alas 3 ng hapon nang mabalot na makapal na usok ang bahaging ito ng Maynila. Ang usok galing sa Philippine General Hospital. Kaya ang mga pasyente agad na inilikas at inilipat sa atrium o open area sa loob ng main building. Napuno pati ang open space sa harap ng ospital sa Taft Avenue. Mga pasyente, nilabas muna sila kasi... May mga napunta rin sa Padre Faura Avenue sa tapat ng Supreme Court. Ang iba naka-wheelchair at swero pa. Saan daw yung sunog? Ward 1 po. Pero anong sabi sa inyo, umalis na rin? Lumabas po kami para safe po lahat ng mga tao. Kasama sa mga lumabas si Sheila Domingo na nakasalang sa kanyang chemotherapy session nang mangyari ang sunog. Pinalabas na kami dahil mausok. Hindi namin kaya. Nagdikemo kami. Ayon sa tagapagsalita ng PGH na si Dr. Jonas Del Rosario, nagsimula ang sunog sa audiovisual room ng Department of Medicine ng ospital. Na-contain naman, no? Kaya lang, siyempre pumasok yung usok sa Ward 1 and 2, pati sa taas yung Ward 3 and 4. Kaya in-evacuate namin yung mga pasyente. Wala naman pong namatay, wala naman pong casualty. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog bago tuloy ang naapula pasado alas 4 ng hapon. Ayon kay Dr. Del Rosario, kailangan munang mapawi ang usok at malinis ang mga apektadong wards bago ibalik doon ang mga pasyente. Kaya inilipat muna sila sa ibang ward. Ayon sa Department of Health, inalerto na ang lahat ng ospital sa Metro Manila sa ilalim nito na maghanda para ma-accommodate ang mga pasyente. Inatasan din ng DOH ang lahat ng ospital na i-review ang kanilang fire evacuation plans at magsagawa ng risk analysis. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Viral ngayon Chocolate Hills sa Bohol, pero hindi para sa angkin itong ganda, kundi dahil sa resort na itinayo sa gitna mismo ng mga burol. Pinaimbisigan na yan sa Senado, lalo't itinuturing na protected area at UNESCO Global Geopark ang Chocolate Hills. Ating saksiyan. Malawak na swimming pool with slide at may cottages pa. Swak na selfie spot, lalo ngayong paparating na ang tag-init. Pero ang resort, nasa gitna pala ng Chocolate Hills sa Bohol. Pinupuna tuloy ito ng marami. Lalo't ang Chocolate Hills, deklaradong protected area at National Geological Monument noong 1997 ni Nooy Pangulong Fidel Ramos. Kabilang din ito sa mga Global Geopark ayon sa UNESCO. Kaya tanong ng marami, paano na ipatayo roon ang resort? Sa Senado, naghain ng resolusyon ng Senate Tourism Committee para imbestigahan ito. Gusto nitong pagpaliwanagin ng DENR, mga sangay nito at ang mga lokal na pamahalaan kung bakit ito nabigyan ng permit. Ayon sa Sangguniang Panlalawigan ng Bohol, pinaimbestigahan na nito ang pagtatayo ng resort sa bahagi ng Chocolate Hills na sakop ng bayan ng Sagbayan. Bagamat sakop ng pribadong lote ang mga struktura, ayon sa Bohol Provincial Government, may mga batas na naglilimita sa kung ano ang pwedeng itayo rito. We have already sent our recommendations and requests to the DENR to hold in abeyance or to stop any construction within the protected area. As of now, we have not received any official written comments or feedback from the DENR. And so with the result of their investigation regarding the Captain's Peak Resort. Sabi ng DENR, kung natituluhan ang bahagi ng Chocolate Hills bago ito ay deklarang protected area noong 1997, kikilalanin daw at irerespeto ang karapatan at interes ng pribadong may-ari. Pero pwede raw patawan ng lugar ng mga pagbabawal at regulasyon sa kung paano ito gagamitin at ide-develop na ide-detalye sa Environmental Impact Statement bago pa ito isyuhan ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Sa kaso ng resort, ayon sa DENR, inisyuhan na ito ng closure order noon pang September 6, 2023 at notice of violation nitong Enero dahil walang ECC.
I-inspeksyonin daw nila ang lugar para ipatupad ang closure order. Under the local government code, it's the municipal government that has the primary duty to issue the cease and desist order also and maybe a closure order. Kasi sila din ang nag-issue sa building permit and the mayor's permit. The governor sa provincial government, we can do our supervision making sure na enforce talaga ng municipal government ang batas. Ayon naman sa Department of Tourism, hindi accredited at wala ring application for accreditation ng resort sa Kagawaran. August 2023 pa raw sila nagpahayag ng pagkabahala at nakikipag-ugnayan sa Kapitolyo ng Bohol kaugnay ng issue. Patuloy pa rin hinihinga ng panayam at pahayag ng GMA Integrated News ang may-ari at pamunuan ng naturang resort. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Kinalulungkot ang Captain's Peak Garden and Resort, Bohol ang pambabatiko sa kanilang construction activities sa Chocolate Hills. Naunawaan daw nila ang agam-agam ng mga environmental advocate. Pero paglilinaw nila, nakakuha sila ng karampatang approval mula sa kinaukulan kabilang ang DNR. Sumunod daw sila sa lahat ng environmental regulation. Kinikilala raw nila ang kahalagaan ng Chocolate Hills at tinitiyak ang pampubliko na nag-iingat sila sa kanilang operasyon para hindi masira ang kalikasan. Nakikipag-ugnayan din daw sila sa kanilang stakeholders, kabilang ang mga lokal na komunidad at environmental organization. Bukas daw sila sa dialogo. May paglilinaw ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa napaulat na mananayang nanalo umano ng 20 beses sa loto sa loob lang ng isang buwan. Ating saksihan. Sa pagsisiwalat ni Senate Committee on Games and Amusement Chair Raffy Tulfo sa panayam ng Super Radio DZWB kahapon, isang lotto better ang nanalo ng hindi lang isa, di rin dalawa, kundi 20 beses sa loto sa loob lang ng isang buwan. Ang impormasyong yan nanggaling daw mismo sa listahang ibinigay ng PCSO. Medyo nakakataas ng kilay. May isang tao nanalo ng 20 times in 1 month. Meron doon nanalo ng 20 times? Ha? Yeah, napakaswerte naman, Senator. 10 times in 1 month. Baka magkapangalan pero still, pareho-pareho yung premyo ang pinanalunan. Tugon kahapon ng General Manager ng PCSO. Wala siyang alam sa insidente pero maaari naman daw itong imbestigahan. I'll look into that kung meron ng gano'n. Kasi hindi naman ho kami tumitingin na yan after namin maibigay. Ayon sa mga pananaliksik, mas malaki pa ang tsansa na tamaan ng kidlat na nasa 1 in 15,000 kumpara sa tsansa na maka-jackpot sa loto. Ang posibilidad kasi na manalo ng jackpot, naglalaro lang sa 1 in more than 5 million hanggang 1 in more than 40 million depende sa klase ng laro. Kung 20 times na nanalo, parang wala pa yata ako nakita sa database, sa history, sa mundo na may ganyang kaso na nanalo ng 20 times. So ibig sabihin, manalo ka 20 beses, hindi lang pang swerte ito'y pang Guinness pa. Oo, pang Guinness na yan. Sa panayam ng unang balita kanina, paglilinaw ng PCSO, ang tinutukoy ni Tulfo na nag-claim ay para lang sa lower tier prizes sa mga digit game at hindi para sa lotto jackpot. Wala pong nananalo ng 20 jackpot games in 1 month. Pero, maaaring ang isang tao ay mag-claim ng 20 times or even more than 20 times sa ibang games namin. Hindi lang po jackpot ang games namin eh. Sa patakaran daw ng PCSO, ang mga premyong 10,000 piso pababa ay maaaring maklaim sa mga lotto outlet. Pero kung higit daw dyan ang napanalunan sa mga PCSO branch sa mga kapitolyo ng probinsya, ito maaaring makuha. Dahil dyan, may posibilidad na ipinakisuyo lang sa naturang tao ang pag-claim ng napanalunan sa loto. Yung claimant ng winning ticket is not necessarily the winner. Ang ginagawa ng iba, makikisabay na lang doon sa may-ari ng outlet, uy, pakinaman. Kasi yung iba walang ID, minsan physically hindi kaya. Pagtitiyak ng PCSO, hindi daw namamanipula ang resulta ng loto. Bukas din daw sila sa investigasyon sakaling nais itong ipasiyasat ng mga senador. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Isang truck ang tumagilid sa Davao City matapos mawala ng kontrol ang driver. Sa Albay naman, sugatan ng mag-amang sakay ng motorsiklo matapos mahagip ng truck. Saksi, si Jessica Kalinog
ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Binabagtas ng motorsiklong yan ang bahagi ng Barangay Ubaliw, Pulangi, Albay nang mahagip ito ng kasunod na truck. Batay sa investigasyon, sinubukang mag-overtake ng truck. Kung naghanap po siya ng ma-overtakean po daw sa langani, si truck na nag-try mag-overtake sa right side. So dagit niya yung motorsiklo na magsakay kayo ng mag-ama. Kaya iliw po naging biktima tayo sa duwa po. Agad dinala sa ospital ang mag-ama na nagtamo ng mga sugat sa kanilang katawan. Hawak na ng mga otoridad ang driver ng truck at hinihintay pa kung magsasampa ng reklamo ang pamilya ng mga biktima. Ba't sumabog pa ka na? Sub-sub na? Sa Albay pa rin, nagliyab sa highway ang isang SUV sa bayan naman ng Ligaw. Base sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, galing Camarines Sur ang sasakyan nang biglang huminto ang aircon nito. Nang buksan ng driver ang hood, doonan niya nakita na umuusok na ito hanggang sa lumaki na ang apoy. Kapag naghihintay siya ng rescue na magkayos ng sakya, nagliyab yung nasa harapan sa may dashboard. So ang ginawa niya, kumuha siya ng fire extinguisher. Binugahan niya kaso hindi kinaya. So nagliyab na totally yung buong sakya. Napula rin ito ng mga bombero kalaunan. Ayon sa mga otoridad, posibleng sa wiring ng sasakyan nagsimula ang apoy. Wala namang nasugatan sa insidente. Tumagilid naman ang truck na yan sa Davao City. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol ang driver matapos sumabog ang gulong nito at dumiretso sa Center Island. Tumakas naman ang driver at napag-alaman pang may kargang mga ilegal na sigarilyo ang truck. Patuloy pa ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, ang inyong saksi. Matapos matanggap ang show cause order ng Senado, pinag-aaralan pa ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy kung personal siyang haharap para magpaliwanag. Saksi, si Mav Gonzalez. Umaandar na ang 48 oras ni Pastor Apollo Kibuloy para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin matapos ang paulit-ulit na pang-iisnab sa mga pagdinig ng Senado. Natanggap na ng abogado niya ang show cause order na inilabas ng Senado kanina. Safe siya dito kung arestuhin siya. Andiyan naman yung ating Sergeant Armstrong. Aalagaan siya dito kung makulong siya dito. I cannot think of an acceptable reason na hindi siya paarestohin. Lalo na kung mananatili siyang magsabing he sees no reason to honor the Senate's invitation or subpoena or show cause order. Nang tanungin kung posible bang hindi na lang ikulong si Kibuloy, depende sa decision ng Senate President kung may medical reasons or whatever reasons. Depende yan kung pagbigyan siya. All he has to do is to request. Pero sabi ni Senadora Risa Hontiveros, gas-gas na raw at hindi katanggap-tanggap ang medical condition bilang excuse. Kung walang paliwanag hanggang Biyernes ay ipaaresto na siya ng komite. Sabi naman ng abogado ni Kibuloy, pinag-aaralan pa nila kung personal na haharap si Kibuloy o susulat para magpaliwanag. All options are open, we are deliberating still, but definitely we will comply with the show cause order. Hanggang Biyernes din ang ibinigay ng House Committee on Legislative Franchises na palugit kay Attorney Ferdinand Topacio para kausapin si Kibuloy bago ipatupad ang pagpapaaresto sa kanya dahil sa hindi rin pagsipot sa mga pagdinig ng Kamara. Inimbitahan po siya 4 beses ay pinagbigyan pa rin na on the special request of Attorney Topacio na bigyan po hanggang Biyernes. So talaga ho lahat ho ng pagbibigay at luwag ay binigay po namin during the 5-month hearing. Sinagot din ni Congressman Gus Tambunting ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na dapat bigyan ng patas na pagdinig si Kibuloy. Nagalang po natin yung opinion niya. As far as due process concerned, dito po sa hearing po namin, 6 months has been given, 5 months of hearing, 6 hearings were conducted, and palagay ko mas maraming ang sinabi yung kampo ni SFNI kesa po sa mga congressmen. All those in favor, please say aye.
Kanina ay naprubahan na sa ikalawang pagbasa ang committee report kaugnay sa pagbawi ng prangkisa ng Suarez Sub Media Corporation na nag-ooperate ng SMNI. Daraan pa yan sa ikatlong pagbasa at kailangan ding ipasa ng Senado. Nauna nang sinabi ng abogado ng SMNI na kampante silang walang nilabag sa prangkisa nila. Kahapon dumalo sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa prayer rally bilang suporta kay Kibuloy. Doon binanata ng dating Pangulo ang panukalang charter change. Ang puntarya talaga nila, ito. Yung term extension. Huwag lang kayong magpaluko. Huwag kayong pumayag sa kabalustugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Pati ang mga biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos abroad. Si Marcos, pasyal na lang yan. Hindi naman nagtalumpati sa vigil si Vice President Sara. Naroon din sina Senador Robin Padilla, Bongo at Bato de la Rosa at si Attorney Salvador Panelo na nagpahayag ng suporta sa Duterte-Duterte tandem sa election 2028. Ang sabi ko sa kanya, ngayon na ang pagkakataon na kayong dalawang magama ang humawak na kapangyarihan at maging presidente at vice-presidente ng Duterte! Pinuna ni Ontiveros ang pagpunta ng mag-amang Duterte sa vigil. Walang pigil sa patuloy na pagsingil ng accountability kay Kibuloy, kahit yung pagsalita nilang dalawa. Lalong naging mas klaro pa na intertwined talaga ang fortunes nilang dalawa. Ako, nagtataka, bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa isang tao na akusado sa mga napakaseryoso at mabibigat na offenses. Sinagot niya rin ang mga pahayag ni VP Sara na politika lang ang mga pagdinig ng Senado kay Kibuloy. Walang pinag-uusapang politika dyan. Simpleng karapatang pantao at dignidad ng mga tao at mamamayan na dapat dinedepensahan ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Hindi yung nag-abuso sa kanila. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.